Kasi hindi natin maintindihan nun, why VP Inday Sara endorsed Senator Amy Marcos and Camille Villar. And remember yung impeachment trial, it's number gaming. Baka nga madalas pang nagmi-meeting yan, ganito gawin natin, ganito gawin natin. I-endorse mo si ganito, tapos si Tatay Digong, endorse niya yung iba. See? 'Di ba? Para sa pool pa rin parehas. Ang daming hindi nakakaintindi lalong-lalo na yung mga ibang DDS vlogger, 'Di ba may napanood kasi ako, Galit na galit siya kay Amy Marcos, Up until now tapos na yung halalan. Puwedeng sinadya, puwedeng sinadya. Pero mo, BP Inday Sara endorse Senator Amy Marcos, BP Inday Sara endorse Senator Camille Villar. Tatay Digong endorse Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampen. Sumasalamin! Sa katotohanan lamang, today is May 17, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagkikinig dito sa Joe Malone TV sa programa natin, Okay, shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Ma'am Lorna Tobera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jim Tabuada, Ma'am Lorna, Danny Ubado, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Mga kayon, paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang po. At pakiclick yung bell icon, katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Huling request, paki-subscribe na rin na itong When Tito Talks natin at pati na rin itong Tito ng ina mo, Tito Chom. Yung When Tito Talks kung saan pinag-uusapan natin halos lahat out of politics. Kasi syempre, ito na yung politics natin. Diyan yung makikita yan, yung mga diskarte versus diploma, yung mga problema sa utang, sa asawa, na nambababae, na mahilig mag-beer house. Diyan natin pag-uusapan yan. Tapos, kung mahilig ka naman sa pagkain, Tito Jom, Tito ng ina mo, yung mga mahilig sa Mami Pares, mura na, marami pa. Unli Sizzling, Bulalo, kung saan matatagpuan. Yan. O pagka na-miss nyo yung Filipino street food, Filipino food, dyan tayo dyan. Mga buffet. Okay. Ano pa ba? O, i-shoutout mo natin yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin na laging nakatutok dito sa programa natin na Issue ng Bayan natin pag-usapan at pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Pakicomment na lang dyan sa baba yung exact location nyo. Maraming salamat. Simulan na natin to. Eto lang naman yung mga pinabaksak ni Bibi Inday Sara. Talagang Bratinella to the max, no? Out ka na. Defeated. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President And I do not care even if she is the Vice President. Lupit? Defeated. Rodrigo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Defeated. Defeated. Oh. Defeated. Wait to be Ayan, acknowledged si before you Kimbo. speak. Yes, ma'am.
Defeated. Ang bigat nito, Ah, 35 million, 11 days. Defeated. defeated. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to Ah, answer Brosas. yes or no. You are not an investigator. Defeated. Di sana tumakbo siya. Oo, Defeated. defeated. Ay sisis imong kagaral Oo. to asa daheg. Defeated. Defeated. Only fools challenge the eagles just to become a warning to the next. Yan na kayo. Defeated na kayo. Di ba? Ayan, yung mga iilan na, alam mo yun, sumalbahe. Yeah, sumalbahe. Ngayon, defeated na. Yan yung mga yan. Ang dami, di ba? Number 1, si Bongo. Di ba? De La Rosa, pumasok din. Ito, may kulay na nga. Marcoleta. Di ba? Nagpupumilit na maging astig. Pero hindi talaga tumapat kay VP Inday Sara. Pero, mahaba pa to. Yung susunod natin pag-uusapan, ako lagi ko sinasabi dito, di ba? 9 votes yung kailangan ni VP Inday Sara para sa acquittal, para hindi siya ma-convict sa impeachment trial niya. So 16 naman, 2/3 to, 16 naman out of 24 na mga senador ang boboto para ma-convict si VP Inday Sara. So siyam lang yung kailangan natin, tayo mga DDS, para sa acquittal. 16 naman sa mga gustong ma-convict si VP Inday Sara. Kasi pag tinotal mo yan, ano yan, 24 yan, yung mga senador. So 2/3, okay? Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin muna natin na ito. Yung impeachment kasi was beyond our control. No? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise. Kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate. No? So ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung hate, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison. No? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Given what you said, bakit bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung Impeachment. Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay? Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourselves muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon nabito. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung ibibito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung nabito, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Exactly. Number Exactly. 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Yes. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente, ayaw niya talaga ng impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi na talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na
yung conditional release ang naging motivation. Mm-mm. Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Mm-mm. Okay. So, request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Mm-mm. Sabi na, paano yung mga yan pumirma sa impeachment? Sino kaya yung dalawang tao na kanang kamay ni So, Speaker? sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Mm-mm. So, I cleared with the President. Mm-mm. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Mm-mm. Oh. So, very clear. Di ba? Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects doon sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinipid lang. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Mm-mm. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O so, anong ginawa nila? Ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Yes. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Mm-mm. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi ipitin po yung pondo namin. Yes. Mm-mm. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. Mm-mm. So how can there be a clamor when there was pressure? So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Speaker yan. Eh sino ba pwede magpilit? Alam ka ba pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? Di ba? Ayun na, leadership of House. Eh, syempre si Speaker na yun. Di ba? Hindi? Grabe. Alam mo, sa batas natin, sa gobyerno, kahit na harap-harapan ka ng ginago, niloko, yun nga lagi ko explanation eh, inagawang ka na ng lollipop, nilakaran ka pa. So double kill, double yung insult. Okay na yung nilakawang ka, hinagawang ka ng lollipop, cellphone, tapos tumakbo. Medyo acceptable eh. Pero pag ninakawang ka, kinuhaan ka ng lollipop, ninakawang ka ng cellphone, tapos nilakaran ka pa habang papalayo, that's very insult. Double damage, double kill. Ganun yung ginawa sa atin. Ganun. Bakit ka mo? Eh, harap-harapan na eh. Harap-harapan na tayong ninakawan, kinuha yung pera. To the point na parang tayo, wala pa rin magawa kasi nandiyan lang sila, hindi naman tumakbo, hindi naman lumipad, hindi naman nagtago, andyan pa rin sila. In fact, nanunungkulan pa. Di ba, what kind of Philippine government is this? Di ba? Nagagets niyo ako mga kayon. Ito yung lagi ko sinasabi, ganun kasi ako mag-explain eh, laging medyo may pagkakanto. Lagi ko sinasabi na hindi tayo matutulong, guys, na ninakawan na tayo, nilakaran pa tayo. Ganyan yung mga ano ko eh. Ganyan yung mga wordings ko. Kasi that's how I explain through layman's term, 'di ba? Na ganun talaga yung interpretasyon. 'Di ba? Gaya na ito, yung dayaan sa halalan. Hindi naman bago 'to. Noon pa 'to, 'di ba? Noon pa nangyayari 'to and it's still effective up until today yung ginagawa nila. And yet wala naman napapatunayan eh, 'di ba? Kapag ako, halimbawa, sasabihin ko, daya si Comelec Gwen Garcia. Babalikan ako ni Gwen, anong ebidensya mo? Ni Garcia. Babalikan ebidensya mo? Bakit ka nagsabi ng ganyan? Di ba? Wala ka naman ebidensya. Wala naman talaga tayo ebidensya, pero may resulta. Pakiramdam natin, dinaya yung Duterte. Hanggang doon lang tayo sa part na yon. Kasi, asan ang data mo na lahat kayo bumoto sa Duterte? Gets niya ako? Lahat kayo bumoto sa Duterte. Asan ang ebidensya nyo? Diba? Sasabihin natin yung receipt natin. Hinulog nga natin dun eh. Yung nga sana yung magiging ebidensya natin, resibo. Hinulog din natin dun, diba? I-check lang natin. Kaya nga, check. Ano sabi ni Atty. Glenn, diba? Gumawa nung kodigo. Diba? Yung kodigo. Para yun yung magtatali. Sana. Karamihan sa atin, including myself, hindi ako kasi kabisado ko nga, hindi ako nagkodigo. Yung resibo na dapat na ebidensya natin, yung pagkahulog nung balot natin, di ba, may lalabas na resibo, check natin, ibinigay pa rin natin sa kanila. So, anong evidence natin? Sasabihin ni Garcia, sasabihin ng Comelec, anong ebidensya mo? Bakit mo nasabing dinaya yung Duterte?
Ano nga ba ebidensya natin? 'Di ba? Ebidensya natin. Lahat kami bumoto eh. Wala, ano na kami, nag-usap-usap na kami, Duterte kami lalabas. So, ilan kayo? 'Di ba? Anong nangyayari? Willing victim eh. Yun nga eh. Kaya nga 'di ba, may nagko-comment nga sa akin, wag na kayong umasa diyan. Dahil wala naman talagang pupuntahan 'yan. Yang usapang dayaan na 'yan, chuchu na 'yan, 'di ba? We can talk about it. Yeah, we can make a topic about it. But for me, para sa akin, sorry. Parang wala na akong nakikitaan na part doon na solusyon doon sa dayaan na 'yon eh. Talagang 'di ba nga sabi nga nila, even sila eh, 'di ba? Aminado na dadayain sila. So that's why we need huge gap o huge malaking lamang para kahit dayain hindi mahahabol, 'di ba? Eh ang problema, 'di ba? Yung siguro yung iba dikit. Biriin mo na lang, ito na lang Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko minamaliit yung sa alyansa. Attorney Vic Rodriguez versus Lito Lapid. Kanino ka? Well, of course, sasabihin ng iba, Lito Lapid. Sasabihin nila, Attorney Vic. Pero, di ba? Nakakaano yun di ba? Nakaka-very insulting. Pero ano yun kahit mag-one-on-one yung mga yan, ng debate, I'm sure, Attorney Vic will win di ba? Kasi Attorney Vic versus Attorney na yan Lito Lapid o Tito Soto o whoever na pwedeng itapat kay Attorney Vic. Di ba? Attorney Raul Lambino, Jimmy Bondok, also an attorney. Di ba? They know, ang mga bar exam passer yan. Alam nila yung batas. Di ba? Compared do sa mga, nanalo nga sila before. Yan ang problema kasi sa Pilipino pagka sikat, dating artista, sikat yung apelido, dating host, dating ganito. Mas lamang silang manalo Mas lamang silang nanalo over their their knowledge or capacity 'di ba? Nakakalungkot pero ganun pa rin yung style nila kasi effective Remember na hindi naman magiging ganun yung style nila like Bong Revilla. Sumayaw ng buduts, 'di ba? Sumayaw ng buduts. Yung kasi yung pinanalo nung time kasi nanalo siya Ngayon hindi na umubra kahit sumayaw siya, 'di ba nga? May mga post pa diyan pinagbabawal na technique, sumayaw na. Pero hindi nanalo kasi natuto na tayo. Kaya so malamang next termino baka hindi na sumayaw yan dahil susumpa niya baka matalo. Di baka tumakbo pa yan sa 2028 di ba? Ganun Ganun na kasi ngayon. So parang harap-harapan na tayong niloloko, harap-harapan na tayong ginagago. And yet, wala pa rin tayong nagagawa. Wala pa rin naman nagagawa yung batas natin. Ang tanging nagagawa lang natin, maghintay lang tayo ulit ng May 12, susunod na election, para pahintuin yung power nila, pahintuin yung kapangyarihan nila na mangurakot, na maging bumatikos ng wala sa lugar, na hindi na incline sa batas. 'Di ba? Yung 'di ba lagi ko sinasabi dito, yung impeachment trial, it's not about the confidential funds of BP Inday Sara or the Vice President or the Office of the Vice President. It's not about it It's all about the Dutertes. Ginamit lang nila yung CIF siguro, yung confidential funds and confidential intelligence funds. Ginamit lang nila yon na dahilan para ma-impeach si BP Inday Sara. Pero ang totoo talagang dahilan, ayaw talaga nila sa mga Duterte. Ganun lang kasimple. 1 plus 1 is equals to 2. Lagi. Ganun lang. Kinomplikado pa nila. Parang ginawa pa nila ng 2 plus 2. Tapos, minus 2, di ba? Para maging 2 ulit, di ba? Parang ganun. Instead na 1 plus 1 equals 2 lang di ginawa pa nila 2 plus 2. Di ba? Equals 4 yun. Tapos minus 2 para maging 2. So, ganun ang ginawa nila. Pinagulo lang nila pero ang pinaka-common denominator nila is they want to rid off the Dutertes talaga. Gusto talaga nilang alisin. Kasi yun ang nakaharang Kita nyo naman pinromote yung mga bumangga kay BP Inday Sara. Yung bumangga kay BP Inday Sara, yon yung mga pinakita natin kanina sa unang video. Lahat hindi nanalo. Stella Kimbo, Dan Fernandez, Abante, di ba? Sino pa? Si Brosas, Raul Manuel, di ba? Si Franz Castro, wala na. Syempre, pag wala silang power pag wala silang posisyon, wala silang power.
Di ba, ako, tanda ko, economics 101 ko nung first year college ako. I think, it was first year college ako nun. The power to, sa libro to the power to tax, the power to destroy. Yun yung kasabihan. The power to tax, the power to destroy. Ngayon ko lang na-realize, kasi syempre, nung mga taon na yun, kailangan mo lang i-memorize nung college ako. Ngayon ko lang na-realize na oo nga, no, nahilig na ako sa politics. Na, oo nga, no, the power to tax, the power to destroy. Alam nyo, ako lagi ko sinasuggest na sana yung mga kabataan medyo mahilig na, maging mahilig na sa politics natin. Kasi talagang, it's very complicated, pero kailangan mo unawain. Because you're part of it eh. Diba? Parte tayo ng gobyerno na to. Whether we like it or not, bata ka man, matanda ka man, teenager ka man, nasa 20s, 30s, 40s, 50s ka man. Ever since na pinanganak ka, you're still part of it. Ayaw mo lang mga ilam kasi nai-stress ka dahil ang gulo ng politika natin. Which is, I strongly believe na talagang ginulo talaga nila. They made it by intentional na talagang guluhin nila yung politics. So we don't have the chance to understand it. Di ba? Para hindi natin talaga sila maintindihan. Lalo na tayong nasa baba. Well, sila mga politics experts, siguro mas naiintindihan nila kasi nandoon sila sa pwesto eh. Tayo, outsider, observer only, naguguluhan tayo. Kasi talagang wala tayo sa circle nila eh. Andito tayo sa labas ng circle nila eh. Kaya talagang nagkakagulo-gulo at kanya-kanya tayong opinion, di ba? Kanya nahahati tayo. Di ba? Ano ba next natin? Tingnan natin kung ano next natin. May impeach ba si VP Sara ngayong 2025? I-analyze natin ang numero ngayon sa Senado. Sasabihin ko po sa inyo na opinion lang natin to po. Pwedeng hindi ito ang mangyari in the future. So, panoorin lang natin. Panoorin nyo to. Yan. So pag sinabi po nating impeachment, ang kailangan po para makapagpa-impeach ng isang Vice President ng Pilipinas ay 16 votes out of the 24 senators of the Philippines. 16 out of 24. So pag siyam po ang bumoto ng acquittal o no to impeachment, hindi po may impeach yung Vice President ng Pilipinas. So ulitin ko, kapag siyam po ang bumoto ng acquittal, hindi po may impeach yung Vice President. So ito yung sinasabi natin. Mamaya na nga. Simulan po natin sa mga bagong kapapanalo pa lang. Si Senator Bongo at number 1. Alam naman natin, most probably, sa no po ito, no to impeachment. Punta tayo sa number 2. Si Senator Aquino, Senator Bam Aquino. Sabihin natin sa yes. So at number 3 naman tayo, si Senator Bato. Malamang no din po ito sa acquittal. O sa number 4 naman tayo, si Senator Erwin Tulfo. Kasali po si Senator sa alyansa. So we can say na pwedeng sa yes, bumoto for impeachment. So sa number 5 naman tayo, si Senator Kiko Pangilinan. Pwedeng sa yes din po ito sa impeachment kasi po oposisyon. Okay, so with that being said, so far sa first 5 po, 3 versus 2 ang boto. 3 for impeachment, 2 ang against impeachment. Sa number 6 naman tayo, si Senator Marcoleta. We can say na 3 versus 3 na to ngayon, no? Kasi si Senator Marcoleta probably boboto rin po ng no to impeachment. So sa 7 to 12 naman tayo. At number 7 and 8, si Senator Ping Lacson and si Senator Tito Soto. Sila po yung running mates noong last 2022 presidential elections at kasali din po sila sa alyansa. So, pwede nating sabihin, sa yes din ito, no, sa impeachment, no? Pwedeng no, pwedeng yes, pero pwede pong sa yes muna tayo mag-lean kasi miyembro po ng alyansa ang mga senador na ito. Punta tayo sa number 9. At number 9, si Senator Pia Cayetano. So ngayon po, kasali din po sa alyansa si Senator Pia Cayetano. Kaya lang po, we have to note na si Senator Alan Peter Cayetano, yung kanyang sibling, ay running mate po ni President Rodrigo Duterte noong 2016 presidential elections. And si Senator Alan Peter Cayetano po was the DFA Secretary ni President Duterte at naging House Speaker din po nung tenure ni President Duterte. So pwede nating sabihin yes, pwede nating sabihin no si Senator Cayetano. So gawin nating question mark muna. So ang tali po natin, out of 9 senators, 3 po ang no to impeachment, 5 ang yes to impeachment, at 1 po ang question mark. Punta naman tayo sa 10, 11, and 12. So at number 10 po si Senator Camille Villar. Miyembro din po si Senator Camille Villar ng alyansa, kaya lang last minute, alam naman natin, nagkaroon ng endorsement ni VP Sara si Senator Villar. So we can say na sa no to impeachment ito. At number 11 si Senator Amy Marcos, again, kasali din po ito sa alyansa, kaya lang last minute, nagkaroon din po ng endorsement si VP Sara. So, we can say na sa no din po ito.
Last but not the least, si Senator Lito Lapid, kasali sa alyansa, sabihin nating yes to impeachment. So itali po natin. So out of the 12 senators, yung kapapanalo pa lang po, alin ang yes, alin ang Yes. no, alin ang question mark. Pwede nating sabihin 5 ang 5 ang magboboto sa no. Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Amy Marcos. Kasi 3 lang ang pumasok sa Duterte. Yung 2, alam naman natin na si Camille at saka si Amy, late na itong in-endorse ni BP Inday Sara. no. Tapos, 6 ang yes, 6 ang yes. Asan na? Nawala. nating sabihing leaning towards no. So in short, sa mga question marks dito sa mga dating nanalo at sa mga kapapanalo pa lang, kailangan po ng 1 out of 6 ni VP. Ayun. Wala, bilis na eh. Posible din po na leaning towards yes to impeachment din po si Senator Risa Contivero. So last but not the least po tayo, no? Election. Simulan natin. So at number 1 si Senator Robin Padilla. Alam to impeachment ito. At number 11 si Senator Amy Marcos. Again, kasali din po ito sa alyansa. Kaya lang, last minute, nagkaroon din po ng endorsement si BP Sara. Yes. So, we can say na sa no din po ito. Last but not the least, si Senator Lito Lapid. Kasali sa alyansa. Sabihin nating yes to impeachment. So, itali po natin. So, out of the 12 senators, kapapanalo pa lang po. Alin ang yes, alin ang no, alin ang question mark. Pwede nating sabihing 5 Yan, 5 ha? ang no. Tapos, Ito yung sa yes. Sa Bam Aquino, Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Pampilo Lacson, Tito Soto, Lito Lapid. 6 ang yes and isang question Isang question mark si Pia Cayetano. mark. Punta tayo ngayon sa mga dating senador na ng Yan. Pilipinas. Yung next 12 naman na nahalal nung 2022 presidential election. Simulan natin. So at number 1 si Senator Robin Padilla. Yes. No, yan. naman nating magno-no to Yes. impeachment po ito. Punta tayo sa number 2. Si Senator Loren Legarda. So hindi question natin alam mark yan. kung yes or no si Senator Loren Legarda. So i-question mark muna natin. Punta tayo sa number 3. Si Senator Raffy Tulfo. Since kasali po si Senator Erwin Tulfo sa alyansa, pwede nating sabihin sa yes to impeachment po si Senator Raffy. Opinion lang natin, pwedeng mag-iba ang pangyayari, pero for now, sabihin nating yes to impeachment. Punta tayo sa number 4. Si Senator Win Gatchalian. Pwede nating sabihin for now, no? For now, tingnan natin, no? Leaning po sa yes to impeachment dahil yung kanyang sibling ay Department Secretary nito pong current administration. Sa DSWD po si Secretary Rex Gatchalian. So we can say na yes to impeachment muna. Punta tayo sa next one. Next naman tayo, si Senator Cheese Escudero. Yan? We can say na, for Let's now, leaning po sa yes to impeachment dahil Senate President po siya ngayong regime ni President BBM. So next naman tayo, for Senator Mark Villar, sinabi na natin earlier na si Senator Camille Villar ay sa no to impeachment. So we can say, we can make an intelligent guess na pwedeng sa no to impeachment din po si Senator Mark Villar. So sa next one naman tayo, si Senator Alan Peter Cayetano. No, yan. Question mark po natin si Senator Pia Cayetano, nakapapanalo pa lang. Sige po, i-question mark din natin si Senator Alan Peter Cayetano. Yes, sige. Let's go to the next one. For Senator Mig Subiri naman po, si Senator Mig Subiri initially ang Senate President noong 2022. Kaya lang po, napanood naman natin sa balita, napalitan po ni Senator Cheese Escudero si Senator Mig Subiri bilang Senate President ng Philippines. So we can say na po pwedeng sa no to impeachment po si Senator Mig Subiri since ang baluarte po ni Senator Mig Subiri ay Bukidnon, Mindanao po yan. So punta tayo sa next one. Si Senator Joel Villanueva naman po. So for Senator Joel Villanueva, di natin alam kung yes or no. So gawin po natin question mark muna. Okay. So next naman po tayo, si Senator Risa Nako. Contivero. So Yes, since yan. si Senator Bam Aquino at saka si Senator Kiko Pangilinan sa yes to impeachment, posible din po na leaning towards yes to impeachment. Walang din po duda si yan. Senator Risa Contivero. So last but not the least po tayo, no, yung magkapatid po, si Senator J.B. Ejercito and si Senator Jinggoy Estrada. For now, gawin muna natin question mark kasi di pa po natin alam kung yes po or no si Senator J.B. Ejercito and si Senator Jinggoy Estrada. So itali po natin lahat, Yan, tatandaan natin 9 ang kailangan po
po ni VP para po magkaroon ng posibleng akwitan. So ang tali po niyan, pag pinagsama natin yung dating mga nanalo na at yung mga kapapanalo pa lang, 8 po out of 20. 8. 8 sa Magnono, Bongo, Bato, Barcoleta, Camille, Mark, Aimee, Mixubiri, Robin Padilla. Okay, 8. So, isa lang kailangan natin. For na ang pwede nating sabihin leaning towards no. So in short, sa mga question marks dito sa mga dating nanalo at Yes. sa mga kapapanalo pa lang, kailangan po ng isa out of 6 ni VP Sara para po magkaroon siya ng acquittal ngayong impeachment trial. So opinion ko lang po ito, ulitin natin, hindi natin alam kung ito ang mangyayari. Salamat po sa panonood. Yung question mark, sila Pia Cayetano, Alan Cayetano, saka yung dalawang magkapatid na ehersito, saka si Jinggoy. So, isa lang ang need natin. Ano lang yun venture guess yun. Isa lang ang need natin para ma-acquit si VP Inday Sara. Kasi nga 9 votes yung kailangan di ba? 9 votes yung kailangan para magboto ng no to impeachment para ma-acquit si VP Inday Sara at manatili. So, siyam yung need natin. Ano na to ito ano ko lang teorya ko lang. Medyo nag-trending kasi sa akin to noon. Alam naman ni VP Inday Sara, veterans na yan. Alam ni VP Inday Sara na magkakaroon ng dayaan. Alam niya yan na hindi papasok yung Duterte. Di ba? Totoo not unless talaga malayo yung agwat. Ito yung sinasabi ko kasi. Kasi tayo, ikaw, ako, yung mga nanonood sa akin lagi, alam ko Duterte kayo. There's no doubt. Alam ko Duterte ako. There's no doubt. Okay? Walang duda ron. Walang duda doon. Let me clear. Walang duda na you voted Duterte straight and including myself. Pero kasi ang duda, nandoon sa dayaan Di ba? Nandoon sa dayaan. Di ba? Not unless talaga malaki agwat. Nandoon sa dayaan. So perhaps, or maybe one thing for sure, na alam talaga ni VP Inday Sara na dadayain sila ang Duterte. Not all makakapasok. Di ba? Not all makakapasok. Kahit anong promote nila na black voting, straight, vote wisely. One thing is for sure, hindi talaga makakapasok straight Di ba? Hindi makakapasok straight. We all know that. Lalo na yung mga veterans dyan sa politics. Ako, hindi ako veterano. Pero napaka-imposible kasi talagang papasok yung 10 Knowing na talaga magkakaroon ng dayaan. Kung walang dayaan, baka. Pero imposible yan. Imposible yan, di ba? Imposible yan. So maybe that's the reason why. Kasi hindi natin maintindihan nun why VP Inday Sara endorsed Senator Aimee Marcos and Camille Villar. Hindi natin alam kung ano yung dahilan, di ba? Nagtatanungan tayo. Pero ang ginawa natin, sumuporta tayo. Di ba? Sinuportahan ko si Senator Aimee. Hindi ko sinuporta si Camille because yun doon sa Prime Water kasi sila may-ari nun O saka si Gringo Hinasa ng pinili ko. So isa kay Tatay Digong, isa kay VP Inday Sara. Yun, malinaw Ngayon, lumalabas na yung dahilan. Di ba? Paano kung hindi in-endorse ni VP Inday Sara si Senator Aimee at saka si Camille Villar? Di malamang nasa kabila yan sa alyansa. So ilan yung kanina? 8. So mababawa -2, 6. And remember yung impeachment trial, it's number gaming. Number gaming yan. Sa huli magbobotohan yan Sa huli syempre mag-ano yan, may proseso yan. Plak 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 bangayan yan, hearing dito, plak plak plak. At the end of it, botohan 'di ba? So 9 for acquittal and 16 for yes to convict VP Inday Sara. So siyam lang yung kailangan. Hindi natin maluloko si VP Inday Sara kasi alam niya na yan. No? They are veterans. Veterano na yan padating sa politika, sa mga ganyan-ganyan. Alam na nila yan. Hindi lang nila alam itself. May mga lawyer pa yan, team of, lawyer yan, attorney yan. Napag-uusapan nila yan, may brainstorming yan, mukha lang wala. Di ba? Kasi, pwede naman nila sasabihin, pero malamang, baka nga madalas pang nagmi-meeting yan, ganito gawin natin. I-endorse mo si ganito, tapos si Tatay Digong, endorse niya yung iba. Di ba? Para sa pool pa rin parehas. Ang daming hindi nakakaintindi, lalong-lalo na yung mga ibang DDS vlogger Di ba? May napanood kasi ako Galit na galit siya kay Aimee Marcos Up until now, tapos na yung halalan. Pwedeng sinadya Pwedeng sinadya. Pero BP Inday Sara endorse Senator Aimee Marcos. BP Inday Sara endorse Senator Camille Villar.
Tatay Digong endorse Kirubin, Tatay Digong endorse Gringo Honasan. So, apat. Kung magpaparehas sila ng endorse, Tatay Digong, let's say Tatay Digong at saka BP Inday Sara, ang in-endorse nila parehas, nag-usap sila. Remember, madalas si BP Inday Sara kay Tatay Digong doon sa detention. Nag-usap sila. Ang i-endorse natin, Gringo Honasan sa Kirubin. Dalawa lang yung chance nila. Naghati sila. Di ba? Naghati sila. Apat yung possible na makapasok. O kahit sino man dyan. Nakapasok yung dalawa Camille sa kasi Senator Amy. Ang hindi ko maintindihan, why are you keeping bakit nyo pa pinupush na kasi ang in-endorse ni Tatay Digong si Gringo Honasan sa kasi kay Ariel Kirubin De doon tayo. 'Di ba? Nagets niyo ako mga kayon. De doon tayo. Galit na galit sila kay hindi naman galit na galit. Galit na galit sila kay Amy. Samantalang hindi sila magalit kay BP Inday Sara. Kasi si BP Inday Sara nga nag-endorse 'di ba? Although magkaibigan yung dalawa, well at least you have the possible 4 candidates na mayroong tsansa na pipiliin ng tao which one of them compared dun sa dalawa. 'Di ba? Kasi may napanood kasi ako galit na galit siya kay si Senator Amy up until now. Hindi ang tagal niya na sa politika, bakit hindi pa rin niya magets? 'Di ba? Remember Tatay Digong saka si BP Inday Sara. Veterano na 'yan. Alam na nila yung ganyan. Mas matalino na sila diyan. 'Di ba? Yung mga DDS vlogger, hindi ko alam yung iba sa kanila, talaga nagpapagulo pa, naghati pa between Senator Amy, Camille Villar over Tatay Digong endorse sila Kirubin at saka si Gringo Honasan. 'Di ba? Nagets nyo mga kayon? At least sana klaro na klaro na. Sana alam mo 'yon. Imbis na binatikos nila si Senator Amy, sana sinuportahan na lang nila yung desisyon ni BP Inday Sara na hindi natin alam pa from that moment kung ano yung dahilan niya, bakit in-endorse niya yung dalawa, and why Tatay Digong endorse Gringo Honasan and Ariel Kirubin, kung ano yung talagang dahilan nila. Kasi alam nila alam nila na dadayain. Alam nila, biro mo sa 10, 3 lang ang pumasok sa Duterte. Vic Rodriguez over Tito Soto saka Lito Lapid. I'm sorry but I'm not underestimating your capabilities Lito Lapid saka si Tito Soto. Pero opinion ko akin to and I'm titled for my own opinion. Lito Lapid versus Attorney Vic. Pucha, alam naman natin yung sagot ko. Puta, wag na tayong magaguhan dito. 'Di ba nagigess niyo ako mga kayo? I'm very transparent. Nirerespeto ko kung bakit ayaw nyo kay Senator Amy. Sana mapanood nyo to. Yung mga hindi pumabor kay Senator Amy, hindi dahil sa gusto ko kayong gantihan. Ito kasi yung dahilan marahil ni BP Inday Sara. They knew na dadayain sila. They knew na hindi papasok yung Duterte. Kaya kumuha sila ng Tagalawa ni BP Inday Sara sa ni Tatay Digong. Doon lumabas yung galing ni Tatay Digong sa ni BP Inday Sara. 'Di ba? Alam nila 10 lang yung Duterte. The more the merrier. The more candidates, mas marami yung chances na manalo. Kaya dagdag sila ng 2. And alam mo kung ano yung kagalingan doon? Doon ako bumilib. Magkaiba sila ng pinili. Talagang sinadya nila na magkaiba para mahati yung tao. Para more chances of winning. Instead of 2 possible candidates, ginawa nilang 4. Hindi nakapasok yung 2, mas nakapasok pa yung 2. At least meron 2 pa. Di ba 8 yun? O pag minus mo yung 2, edi 6 na lang. Baka makonvict pa si BP Inday Sara. See? Grabe. Mga kayon, maraming salamat. Sana umabot ka sa dulo dahil ang ganda ng topic natin sa dulo. Thank you so much. Issue ng bayan nating pag-usapan.